lumalabas po sa mga development at akin din personal na opinion, ang Senado talaga ang dahilan ng pagka-delay ng trial sa article of impeachment against Sara Duterte. At ang Senado rin ang gumagawa ng paraan at sinisilip ang mga congressman, prosecutors at kongreso na maaari daw merong illegal na ginawa sa article of impeachment. Yan ang lumalabas ngayon matapos nga po na itinuturing na mali at labag sa batas na ibalik ang kaso sa Kongreso. Sa halip dapat ay i-trial. Ang trabaho ng Senado ay mag-trial kapag merong article of impeachment. Pero sa halip na tingnan nila at bigyan ng pagkakataon ang prosecutor na ilatag ang kaso, bigyan din ng pagkakataon ang Defense Counsel na harapin ito, mas inuna ng mga senador ay ibalik yung kaso. Kaya pinagtatawanan ng mga ibang abogado at magaling na abogado kung ano ang pinanguhugutan ng mga senador judge kung bakit ginawa niya ang pagbabalik ng kaso na hindi daw dapat nangyari. Kaya nasyak ang matitinong abogado, nagulat ang Kongreso at mga prosecutor dahil sa tingin nila maling-mali at hindi dapat ibinabalik ang kaso, dapat tinatrial. Hindi pwedeng gawa ng palusot at dahilan. At lumalabas pala, dapat saka itanong ng mga senador judge kung legal ang proseso ng article of impeachment pag nabasa na, pag nabigyan ng pagkataong basahin ng mga prosecutor ang kanilang kaso. At bigyan din ng pagkakataon ng Defense Counsel kung tatanungin o kukwestiyonin ang legality ng article of impeachment. At lumalabas, at siya naman ang talagang tama, ang magtatanong o haharang magkukwestiyon ng legality ng kaso o ng impeachment at ng article of impeachment dapat kampo ni Sara Duterte. Pero kabaliktaran ang lahat. Yung mga senador judge, ang silang nagtatanong kung legal o illegal ang article of impeachment. Ang dating ng mga senador judge para silang abogado ng mga Duterte. Hindi sila judge, para ang dating sila yung tagapagtanggol ng nasasakdal. Kasi ang nagpipetisyon sa legality na kaso dapat abogado ng may kaso. Ang judge babasa lang ng ebidensya, dokumento, testigo at lahat. Ganun nabaliktad niya po sa malinaw na pagdidelay na naman ito. Nag-dribble na naman ang Senado. Pagkatapos pa pride yung Senate President na parang walang pakialam sa sinasabi ng iba. Ang sinusunod lang niya yung kanyang kagustuhan at ng ilang mga senador. Anong mangyayari dito? Kaya habang ganyan ang attitude, galaw ng ating senador at mga senado, ating pumpantayan ito. Dahil ang hustisya ay kailangan ng taong bayan. Ang taong bayan ang naghahanap ng katarungan. Okay? So kailangan. Pati yung kampo ni Sara, naghahanap din ng kaliwanagan. Kaya dapat ibigay yun. At dahil dyan sa aking puntingin, lalo talaga hong nagagalit, nagkaka-interest. Ay hindi maiwasan na sunod-sunod na po yung mga rally na naghahayag ng saluubin. Nakitang-kita nila yung pag-dribble, pag-delay at tinetechnical masyado ng mga senador judge ang issue at hindi nakapokus sa trial. Ganun pa man, dahil nag-resume na sila, okay na yon. Ang problema, nabiti na naman. Kasi babalik sila baka August na. Dahil recess na naman, mahigit na isang buwan. Babalik na tapos na ang 19th Congress, babalik at magre-resume ang 20th Congress sa July 28. So, ayan po. Ayan, ang aking nakikita yan. Yung galit na pagdududa ng taong bayan lumalakas dahil sa galaw ng Senate President at ng ibang mga senador. Tingin ko nga po ay napagkaisahan na ito pong impeachment trial ay madelay ng madelay at madelay ng madelay. Dahil nga po, kung mapapansin po natin doon po sa tinatakbo ng impeachment trial o impeachment court o sa Senado, inayawan nila yung mga motion o resolution para po ma-dismiss ang impeachment trial. Ngayon, maya-maya, etong si Bato, nag-privilege speech. Pagkatapos mag-privilege speech, nagpasa ng motion para i-dismiss ang impeachment ni Sara Duterte. Pagkatapos po niyan, noon pong sinabing kailangang ma-dismiss o itong motion na to ay dapat dinggin, sinabi ni Cayetano na ito pong motion o ito pong hiling ni Bato
ay hindi daw po mangyayari hanggat hindi po nagko-convene ang Senado as impeachment court. So nag-impeachment court na. 'Di ba? Sabi ni Cayetano, kailangan daw na mag-convene muna bago daw ma-address yung motion ni Bato de la Rosa. Aba, nagulat tayo pagkatapos ng mag-convene, manumpa ng mga senator judge, ayun na, ibinalik na. May nagmosyon na ibalik itong impeachment complaint sa Kongreso dahil daw po baka mamaya ito ay unconstitutional. Di ba kaya ang nangyari, nag-adjourn ng Senado ng 19th Congress na hindi po talaga nila dininig o hindi talaga nila ito tinrabaho. Di ba? Nakita natin talagang grabe ang pagka-delay simula February 5 hanggang June 2, nausod na June 11. At ngayon, naku po, June 28 na. Kaya hindi na po ako magtaka kung lecturean sila ng isang batikang senador. Katulad ni Tito Sen, si Tito Soto, nasa 30 years na daw po itong senador at may experience sa impeachment trial. Kay ERAP, kay Corona, nakita niya ang mga rules, nakita niya ang mga kumbaga ginagawa ng mga senador oras na merong impeachment. Malayong malayo daw po ito. Kaya po, eto panoorin po ninyo si Tito Sen at talagang nilecturean po kahit ang Senate President. Yan. Yan nga po ang katanungan ng marami ngayon, Tito Sen. Ano na ang susunod na mangyayari? Yaman din lamang na hindi na nga po tinanggap ng mababang kapulungan yung niremand na impeachment complaint. Ano ho ang susunod na aabangan ng sambayanan mula sa Senado? Kailangan kumilos ng Senado ng yung sa lugar. Kasi in the first place, ang talagang nakakapagtaka doon. I'm speaking as a neutral would-be judge. Opo. Kasi yung sinasabing mag-remand, nagkaroon sila ng motion to remand. Doon muna tayo sa procedure. Sa loob ng impeachment court. Meron silang ginagawang motion nung umpisa, tapos hindi ko alam kung Senate President ang nagsabi na gawin yung motion doon sa loob ng impeachment court. Kaya tumawag, nag-convene muna sila sa impeachment court at saka nila ginawa yung motion. Ang nakikita mong hindi maayos yung nag-impeachment court walang motion na i-entertain galing sa isang judge sa loob ng impeachment court. Judge K. Opo. Ang motion mo, you will be ang itsura mo doon, you are acting as a counsel for either the defense or the kaya hindi tama na mayroong motion doon. Dapat nag-motion sila as a Senate. Okay, ngayon, paligay na natin. Ginawa yung motion doon sa impeachment court. Ang sinasabi, may infirmities. Hindi ba? Sinta na ba ng mga prosecutors? Presinta naman ng mga prosecutors yung articles of impeachment para masabi yung may infirmities. Di ba? Bayang other point doon Kaya, siyempre, pagbibintangan ka ngayon dyan, you are either counseling for the prosecution or the defense. Kasi ang procedure sa amin noong araw, yung impeachment court, ang pwede lang, yung mga senator judges, they can ask questions for clarification, but never to point to the acting or the prosecutor, never acting. Wala ka ng neutrality and impartiality. Kaya maliwanag yung political neutrality doon sa paragraph 2 ng rules, ng Rules of Procedures on Impeachment. Kaya ang tumaga sa yung
meron sa Constitution no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once. Pero ang tanong nun is nabasa na ba? Nakita na ba? Nasabit ba? Sinabit ba sa impeachment court already? Palang nila dapat noon pinintay, pinisent yung mga articles, pinag-usapan nila at saka nila makikita, they can ascertain therefore kung sa mga documents saka evidence presented. Pero at that point it's pretty a fact without conducting a trial or a inquiry regarding this. Like for example, kung may tumayo doon sabihin, hindi, walang kwenta yung articles of impeachment, dismiss na natin to. Or baka meron naman magsabi, hindi, mabigat yung articles of impeachment, botohan na natin to na guilty. Correct. Di ba? Ikaw, nag-force prosecutor ka naman. Hindi pwede yun. Ka-official nyo pa lang eh. Di ba? So, medyo hindi maganda yung mga pangyayari. Kaya kung dinala sa House yan, ibabalik na House. Hindi ako nagtataka na ibalik ng House sa kanila sapagkat sasabihin ng House sa kanila, namin sinampayan dahil maayos yan eh. Hindi naman namin in-honor yung mga ibang tawag dito, ibang complaint. Ibang complaint. Pinagsama-sama namin yung isang klaseng complaint lang. Ito lang in-honor namin. At ito lang ang pinadala sa Senado. Di ba? Yun ang isa sa mga punto ron eh. Baka nagkakamali yung iba na akala nila pag kami nag-file ng impeachment, let's say nag-file ng impeachment December 25, akala nila yun ang unang impeachment. Kaya pagka kailangan ng another impeachment 1 year after, impeachment na sinasabi na ino-honor pagka yung committee nila, kung whatever committee ng handle sa House, sinabit sa Speaker. The day that it is submitted to the Speaker, yun Yun yung bilang na isa. Basta yung nakarating sa Speaker, submitted sa Speaker. Okay. Yes. So, baliwala lahat yung sinasabi ng mga nakaraang impeachment. Ang final dito, impeachment dito. Di ba 3 impeachment daw yun? Opo. Baliwala yung edad nun. Baliwala yun. Ang edad nung pinag-uusapan, pag pinagsama-sama or isa lang ang figure, yun. 2 impeachment na tayong gano'n. Lahat ng impeachment sa ibang bansa, gano'n. Ano ang bago dito? Ang bago dito, hindi neutral yung ibang judges. Gano'n yun. Gano'n kasimple lang. So parang sa madaling pagkakaintindi ko, Tito Sen, ang may infirmity, yung Senado. Well, natawa ako sa sinabi mo dahil your words not mine. Ang sasang-ayunan ko is may infirmity sa ginawa. Nababasa ko sa internet at dinudurog yung Senado. Wag naman. Hindi naman yung buong Senado ang dyan. Meron lang mga ilan. Totoo naman. Hindi naman buong Senado ang kumbaga gumagawa ng mga tingin ko ay delaying tactics, personal na interest, pagkilos na papabor dito kay Sara Duterte. Ilan lang naman yan, di ba? At kitang-kita nyo naman yan kung sino yung mga senador na yon. Ngayon, hindi pa po dyan nagtatapos ang pagle-lecture ni Tito Sen. Hindi po talaga siya naging masaya dito sa tinakbo ng 19th Congress impeachment trial o impeachment court. Diba, nag-adjourn sila, natapos sila June 28, natapos sila yung salitang forthwith. Hindi po talaga nila inonor kung anong nakalagay sa ating konstitusyon na kailangan pong kilusan, litisin agad-agad ang isang impeachment complaint. Gumawa po sila ng sarili nilang rules, gumawa sila ng sarili nilang mga patakaran, gumawa sila ng mga sarili nilang palusot para ito po ay pumabor kay Sara Duterte at sa mga Duterte boys. Kitang-kita natin, pati nga diba si Joel Villanueva, nakakalungkot lang na parang siya pa ang nagutos kay Amy Marcos para po magsalita o mag-object, mag-point of order dito sa sinasabi ni Risa Hontiveros.
'Di ba? Uto-uto naman kasi si Amy Marcos, ha. Sabi nga ni Yusek Claire, si Sara isang manggagamit at si Amy Marcos ay isang willing magpagamit. So talagang si Amy Marcos, nakita natin, willing magpagamit sa kahit sino basta papabor sa mga Duterte. So eto, nako, hindi pa po doon nagtatapos ang lecture ni Tito Sen. Eto po, panoorin pa po ninyo to. I was not happy with how it was done because I expected that if there was any resolution to be enacted by the Senate, it should be as a legislative body, not as an impeachment court. Because as an impeachment court, there has never been any action of that magnitude in the past two impeachments of which I've been a participant. Laging ang motion ng mga judges is for issues lang for clarification, ganun lang. Hindi come up with a resolution na without hearing the trial or inquiry, yet without listening to the defense or listening to the prosecution first. So parang sinasabi nyo pa, may hindi sila sinunod na rules and procedures kasi po sabi nyo, judges should be, they should be not introduce motion to maintain neutrality and impartiality. Oh, that is not a practice as an impeachment judge. Hindi ginagawa yun. And also you disagree po na yung Senate move to question the constitutionality of Duterte's impeachment. Tama po ba? I don't think it's the move of the Senate to call for a constitutionality. I don't know. I don't think so. Okay. It might be some other people who filed a petition with the Supreme Court. It's only the Supreme Court that can declare anything unconstitutional. The Senate cannot do that. Okay po. Ano na po kayang mangyayari once na umabot ito sa 20th Congress? Maitutuloy po ba itong impeachment? Well, depende. Ako tingin ko, pagka winay mo yung mga different factors and issues, it can cross over into the 20th Congress. Mensahe po kay Senator Chis Escudero, sabi niya po kasi sinusunod lang daw po nila yung kanilang yung batas at ang kanyang ginagawa lang daw po nila yung kanilang trabaho. Pwede mabuti kung sinusunod yung mga batas at saka yung mga rules and procedures pagkat ako'y mahigpit doon. O kaya nga dapat sana ay noong February 5, ni-refer nila sa Committee on Rules yung articles of impeachment na matanggap nila para nakakilos, mas nakakilos ang Senado, baka nagkaroon na sila ng kopya na napag-aralan na nila yan during the campaign period. And message din po sa mga senators na sinasabi niyo po na hindi sumusunod sa mga rules and procedures. Kailangan siguro ilagay natin sa ayos ang ating pagkasenador. Hinalantaan ng tayong bayan dyan eh. Ini-expect nila na tayo ay susunod sa mga proper decorum, sa proper ethical standards, sa proper rules and procedures na dapat sundin ng isang legislator. After po, ano po ba ang kaibahan ng impeachment procedure noon sa nangyari nito lang nakaraan? Kaibahan? Well, noong first two impeachment namin, na matanggap namin na sinunod namin ang mga dapat gawin. Kaya nga yung pangalawang impeachment, panahon ni Chief Justice Corona, ako yung nag-author ng impeachment rules. In-enhance namin yung unang impeachment rules na ginamit kay President Era. Isinaayos namin at ito yung sinunod namin doon sa impeachment case ni Chief Justice Corona. I was not happy with how it was done because I expected that if there was any resolution to be enacted by the Senate, it should be as a legislative body. Not as an impeachment court, because as an impeachment court, there has never been any action of that magnitude in the past two impeachments of which I've been a participant. Laging ang motion ng mga judges
is for issues lang for clarification. Ganun lang. Hindi come up with a resolution na without hearing the trial or inquiry, yet without listening to the defense or listening to the prosecution first. So parang sinasabi niyo pa may hindi sila sinunod na rules and procedures kasi po sabi niyo judges should be they should be not introduce motion to maintain neutrality and impartiality. Oh, that is not a practice as an impeachment judge. Hindi ginagawa 'yon. And also you disagree po na yung Senate move to question the constitutionality of Duterte's impeachment. Tama po ba? I don't think it's the move of the Senate to call for a constitutionality. I don't know. I don't think so. Okay. It might be some other people who filed a petition in the Supreme Court. It's only the Supreme Court that can declare anything unconstitutional. The Senate cannot do that. Okay po. Ano na po kayang mangyayari once na umabot ito sa 20th Congress? Maitutuloy po ba itong impeachment? Well, depende. Ako tingin ko, pagka winay mo yung mga different factors and issues, it can cross over into the 20th Congress. So, galing po sa isang may experience sa impeachment trial, ito daw po ay sa kanyang pagtitimbang sa mga pangyayari ay pwede daw po talagang tumawid o mag-crossover sa 20th Congress. Pero marami pong tumututol dyan at sinasabi nga na hindi daw pwede, katulad ni Tolentino. Hindi naman nagtagumpay si Tolentino sa kanyang 19-day trial. At tingin ko nga talaga crossover talaga to, dahil kung makikita natin talagang wala pong ginawa ang 19th Congress, ang Senado, 'di ba? Talagang itatawid po sa 20th Congress. Ngayon, hindi po talaga magiging masaya ang isang senador na mayroong impeachment experience. Kasi ito nga po ay kumbaga parang pakapalan na lang ng muka, at nakita natin kung gaano po kakapal talaga ng muka ng mga ibang senador. Hindi na natin ito kumbaga papaligoy-ligoy, kasi kitang-kita naman natin na si Amy Marcos at si Robin Padilla ay pumunta po sa Malaysia para samahan si Sara Duterte sa Independence Day celebration doon. Ngayon lang ako nakakita na ang Independence Day celebration ay wala sa ating bansa. Kalayaan, kasarinlan, Independence Day. Araw ng kalayaan natin. Pero sila ay nasa ibang bansa. Kaya hindi ko magets, hindi ko lubos maisip na paano naging Independence Day yon kung nandoon sila sa ibang bansa. Paano nila na ate mag-celebrate ng Independence Day doon sa ibang bansa? At alam naman natin na sila mga senator judge, pero kitang-kita na talagang etong si Robin Tahol Aso Tuta ng mga Digong Padilla ay talaga pong nakaano talaga doon, nakasuporta talaga kay Sara at pinapangampanya na po si Sara sa 2028, pati si Amy. Si Sara ang presidente, si Amy daw po ang vice-presidente. So, ayun na, 'di ba? Kitang-kita natin ang kanyang napakasidhi na pagnanais na maipwesto sa Malacanang si Sara Duterte, dahil ito na lang daw po ang natitira nating pag-asa. Hindi ko lang talaga lubos maisip na ganito po ang pag-iisip ng isang Robin Padilla. Wala talagang sariling wisyo, at ang kumbaga ang kanyang naiisip lamang ay puro pagiging tuta. Walang sarili walang sariling personalidad, alam mo 'yon. Hindi natin siya makitaan man lang ng kagustuhan na maging patas sa
ating lahat. Hindi. Bias na bias talaga siya dito kay Sara Duterte. Kaya nga, nakita ko nga dun sa, sa mga thumbnail ng ABS-CBN, nakita ko, merong picture ni Tito Soto at nakalagay doon, mahiya naman kayo o mahiya kayo. Pero parang walang kahihiyan etong si Robin Padilla at di bali nang magmukhang asong susunod-sunod kay Sara, basta ang importante siya ay makapagbayad ng utang na loob dito sa mga Duterte. Pero sa taong bayan wala no? Alang utang na loob tong si Robin Padilla. Kaya po hindi na natin na masisisi kung ganyan man ang inaakto ni Robin Padilla kasi nga po hindi naman talaga siya magiging senador kung hindi dahil kay Digong. Kaya nga abot-abot ang tanaw ng utang na loob. Ibang klase po talaga ang galawan ng isang Robin Padilla. Ibang klase po talaga ang kumbaga isip nitong mga senador ngayon, malayong malayo sa pag-iisip ng isang Tito Soto, Pampilo Lacson, si Miriam Defensor Santiago, di ba? Malayong malayo, Orly Mercado, malayong malayo no? Kasi nga po ngayon po yung sinasabing namumulitika o pinupolitika, yun yung nagnanakaw sa bayan. Pero ang sinasabing yung kumbaga yung pinupolitika daw at yung kumbaga sinisira sa politika, yun yung nagnanakaw. Yun yung meron talagang mga kaso at merong mga ebidensya ng pagnanakaw na ginagawa. Ngayon, yung namumulitika, sila naman yung mga nakakita ng mga ebidensya na nagnakaw yung isang inaakusahan. 'Di ba? Baliktad. Yung motion for dismissal, yung motion na pinagtibay nilang ibalik, lahat pala yun ay illegal. Hindi yan trabaho ng judge. Hindi yan trabaho ng korte ang mag-dismiss nang wala pang pagsisimula ng trial. Matatawa ka talaga. Wala pa yung kaso, dinismiss na. Wala pa yung kaso, hindi pa nga nababasa, pinabasura na, pinabalik na kaagad. At tingnan daw kung legal, ano yun? Tayo ba pag nag-file ng kaso, sasabihin sa inyo ng judge baka illegal yung kaso mo. Ano, hindi ganon. Kaya nga dapat i-trial. Kaya dapat nga mag-hearing, mag-trial. Para malaman kung legal o hindi. Hindi pa nagtatrial Nagduda na sila, baka illegal yan, ibalik niyo. Ibalik muna natin, baka illegal yan. Saka nakakita. Amateur na amateur ang dating. Nakakatawa. Pinagtatawanan tayo sa international community. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Pinagtatawanan ng magagaling na abogado ang proseso ng Senado ngayon under Senator Attorney Escudero. Di ba linaw? Wala pa yung kaso. Hindi pa nababasa. Pinabalik na. Parang binabasura na. Tapos hindi makapaghintay yung mga senador, judge. Sila yung nagpapadismiss. Sila yung nagdi-delay. Hindi naman trabaho nila yun. Ang trabaho nila sumuri ng ebidensya. Mag-trial para malaman kung anong ebidensya at paano ipagtanggol ng kabilang kampo o ng Defense Council. Ganon Ay nako. Mapapailing ka na lang. Yan po ang bunga, mga kaibigan. Huwag kayong magagalit. Yan ang dahilan ng inyong maling inilalagay ng mga senador sa ating Senado. Hindi po ako nagkulang. Every election, before election, lagi ako nagsasabing ating suriing mabuti. Hindi pa sikatan, hindi paramihan ng pera, hindi pa galingan lang sa entablado ang pagsalita ang dapat maging senador. Dapat may alam, dapat abogado dahil pag dumating ang ganitong panahon, hindi naman natin masasabi. Ang impeachment, biglang dumarating yan. Kapag ka umaabuso ang mga impeachable official sa ating mga batas at kailang kapangyarihan, lahat sila ay subject for impeachment. Trial. Paano magta-trial kung hindi alam yung trabaho? Dahil tatango-tango pa lang dyan. Sasali ka sa butuhan, hindi mo pala alam mo binoto mo. Isipin mo, noong 18 senador, ang tingin nila mali yung article of impeachment. Hindi pa nga nasusuri nila, mali na. Hindi pa nga nila nakikita, sinabi, mali na. Ano yun? Saan galing yun? Saan ang pinaghugutan nun? Yun ang nakakatawa. Kaya lalo pong nanggigigil ang mamamayang Pilipino at lalo pong dumadami, tumitindi ang mga opinyon at analysis ng mga abogado, mga legal, mga eksperto sa law, sa constitution, eksperto sa batas.
Lahat sila halos. Wala pa akong nadinig na kahit isang abogado mula kahapon kamakaluan na pumutok ang balitang yan. Walang nagsabing tama ang ginawa ng Senado. Lahat ng abogado sinasabi, saan ginawa yan? Paano nyo ginawa yan? Anong inyong basihan dyan? Illegal yan. Labag yan sa saligang batas. Yan ang naglulumiyad na paninindigan at tanong at sinasabi ng mga magagaling na abogado sa loob at labas ng gobyerno. Pero sabi ni Escudero, hindi ko kayo pakikinggan. Wala akong pakialam sa inyong opinion. Nirespeto ko yan, pero hindi yan ang masusunod. Ang aking kagustuhan, ang kailang kagustuhan bilang impeachment court, yun daw ang kailang susundin. Wow! Lord save the Philippines. Antabayanan nyo, marami pang pwede mangyari. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel, Mike Abby Opinions, yung kabila yun, at ito naman, MA Pinoy TV. Yun na nga po, di ba? Talagang nakakatawa yan, Sir Mike Abe. Mapapaisip ka at mapapatawa ka talaga dahil nga po itong nangyayari na ito ay hindi po pangkaraniwan sa isang impeachment trial. Talagang pinagkaisahan po na kumbaga parang dinenggoy ang mga Pilipino. Akala mo talagang magko-convene na sila sa impeachment court. Yun pala, yun ay isang trap lamang para mag-convene nga sila pero ire-remand naman. Ibabalik sa Kongreso na ang dapat na gumagawa ng pag-question sa constitutionality ng isang impeachment trial ay yung mga akusado, yung partes ng akusado, yung side ni Sara Duterte. Pero ang nagko-question ay mismo ang presiding officer, which is the Senate President. Alam nyo, sa totoo lang, yung dibdib ko, utak ko, kumbaga, yung isip ko ano na ito na, nag-convene na. Alam nyo yung nung una, nawawala na ako ng pag-anak ko, hindi na matutuloy impeachment trial. Nako, talagang inaharang na nila. Tapos biglang nagkaroon ako ng pag-asa, matutuloy na to, eto na. Kasi ano na, malapit na, ito na, June 11 na, matutuloy na. Nag-uusap-usap na sila. Tapos biglang merong resolution si Bato. Naku, sabi ko wala na, hindi na matutuloy impeachment trial. Tapos ito bigla June 10, nag-convene sila, dire-diretso na impeachment court, nanumpa na si Chis, nanumpa na ang mga senator judge. Sabi ko, ayos, ito na yun, impeachment trial na. Tapos biglang per-remand naman sa Kongreso, binalik sa House of Representatives. Kaya sabi ko, ano ba talaga kuya? Magdediretso ba to? Hindi. Mabibigyan ba ng hustisya ang pera ng taong bayan? Mabibigyan ba tayo ng hustisya, tayong mga taxpayer na nagpapasahod at ninanakawan ng 612 million na pera ng DepEd. Tapos 120 million in 11 days o 125 million in 11 days ninanakawan tayo. Yan ba? Yan ba yun? Di ba? Ano ba talaga? Kaya sabi ko sana talaga dumating na tong mga nasa 20th Congress katulad nila Tito Sen Panfilo Lacson para talagang magkaroon ng guide ang Senado. Kasi napansin ko doon mayroong nagga-guide katulad ni Coco Pimentel, pero di ba nakita natin na kinukontra. Hindi makaya ni Larissa Hontiveros ang power, mahikang itim ng mga Duterte doon po sa Senado. Buti na lang talaga wala sila sa Malacanang, mga Duterte, kung hindi wala. Para tayong nabubuhay na naman ito sa alam niyo parang impyerno sa lupa na naman ang buhay ng mga Pilipino. Buti na lang talaga at hindi kumandidatong presidente si Sara noong 2022 kasi tsak na mananalo at iboboto ng mga Pilipino kung kumandidato. Pero at least ngayon nakita natin na hindi pala itong mapagkakatiwalaan dahil nga po nagnanakaw sa kaban ng bayan.
At kaya siguro pinipigilan nitong mga senador na ito at ng mga kaalyado niya ang impeachment trial kasi hayag na hayag, malinaw na malinaw, at baka nga alam nila na talagang si Sara Duterte ay makokonvict dahil po sa napakalakas na ebidensya na hawak ng mga prosecution. Hintayin natin, marami pa po itong mangyayari. Sabi nga ni Sir Mike Abe, marami pang magaganap dito sa impeachment trial na ito. Pero ang pinaka magagawa lang natin, dahil wala tayong magagawa, wala tayong ibang magagawa kung hindi maghintay at tignan natin kung ano ang mga ikikilos ng mga aso ni Digong at ni Sara sa Senado. So yun lamang po. Maraming salamat Sir Mike Abe sa yung video na aking nireaksyonan. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito sa YouTube. Support po ninyo, walang fake news kay Sir Mike Abe.